Hello guys! Welcome back to my channel. For today's video, samahan niyo ako at ng aking mga friendly friends dito sa Nasugbu, Batangas para dalawin natin ang kilalang Calle Ruega. So dito guys, pag pumunta kayo is merong iskinitang maliit lang na doon kayo magbabayad ng parking ng entrance, which is 80 pesos. Pagpasok nyo, bibigyan kayo ng bracelet na papel. Kailangan nyo siyang idikit or itago dahil yun yung magiging passes nyo. And upon entry guys, makikita nyo na ang kagandahan ng Calle Ruega. Ayan, and meron silang simbahan dito sa may taas. At alam nyo ba guys, ang kwento tungkol sa alamat ng Calle Ruega. So based on my research, ang alamat ng Calle Ruega sa Nasugbu, Batangas ay isang kwento ng isang mahiwagang balot na sinasabing matatagpuan sa dulo ng iskinitang yun. Ayon sa alamat, kaya daw maraming pumupunta dito sa Calle Ruega dahil ang balon na ito ay may kapangyarihang magbigay ng mga naisin ng mga taong umaasa at humihingi ng biyaya mula rito. Ito ay nagsalin-salin na sa paglipas ng panahon, nagsimula sa mga unang tao na nakarating dito sa Calle Ruega. At ayun nga guys, sa paglipas ng panahon, ang kwento mula sa mga saling bibig ay nalipat sa panahon natin ngayon. Ngunit alam nyo ba na ang balon daw na ito ay may kondisyon sa pagtupad ng naisin or ng kailangan ng mga nag-aasam ng biyaya? Kailangan daw maghandog ng isang sakripisyo ng taong hihiling, ngunit hindi ito isang material na bagay, kundi isang puso na puno ng pagmamahal at kahandaan magbigay. Ito ang tanging paraan upang ang hiling daw ay magkatotoo sa balon na ito. Ang alamat ng Calle Ruega ay naglalarawan ng pagpapahalaga sa mga bagay na mahalaga at ang kahalagahan ng pagtanggap sa mga sakripisyo sa pagtupad ng pangarap. So, kailangan yung puso mo is handang-handa natuparin yung mga pangarap mo kahit anong kailangan mo isakripisyo para makamit ito. At eto nga guys, natapos na ang ating alamat na ma-share ko lang sa inyo. Kaya nagpicture-picture kami dyan, may patalon-talon pa na hindi naman kuhanan masyado. Okay, so after dyan guys, naglalakad na kami. Kita nyo naman ang araw. Etong oras na to is around 3 to 4 na ng hapon. And maglalakad kami dyan, paakyat doon sa napakagandang tanawin kung saan kitang-kita namin yung sunset. At yun talaga yung pinunta namin dito guys. Kita nyo sa mga gilid is may mababasa kayo ng mga Station of the Cross dito. Para sa ating mga kapatid na Katoliko, aware sila or alam nila yung mga Station of the Cross na pinagdaanan ni Papa Jesus way back. Kaya tuwing mahal na araw, marami talaga dito sa Calle Ruega. So ayan na nga siguro yung balon na sinasabi, joke lang. Okay, so tuloy na nga natin ang paglakad. So dito merong mahabang daan na makikita nyo. Ayan. And sa dulo nito guys, makikita nyo is meron siyang mga alagang koi. Maraming isda dito sa paligid. And ang ganda niya, napaka-fresh ng hangin. At mag-i-enjoy talaga kayo mag-sightseeing dito guys. Yan, tuloy lang kami sa paglakad. Siyempre, nag-aantayan kami. Inaantay nila kung baka madapa ako kaka-video. Pero paglalakad pa lang, nag-i-enjoy na talaga kami. At makikita nyo guys, may kanya-kanya kaming dala dyan kasi nagdala na kami ng mga share namin na pagkain para kainin kung saan makakakita ng kakainan. So ayan nga guys, pakita ko sa inyo yung mga koi. Ang white, orange, and yellow. Buhatin nyo ba kaya? Ito na nga ang moment of truth. Hindi namin alam na meron palang takot siya sa hangin. Yung mga tropa, tingnan mo naman. Naalag pa nila yung hangin bridge. Ayun na nga guys, diba? After namin dumaan doon sa hanging bridge na nakakahilo at nakakaubos ng energy, parang naugoy pa rin yung ayan,
Parang naugoy pa rin yung dinadaanan namin. Yan. Ito, paakyat na naman. So, makikita nyo guys yung scenery dito. Sobrang ganda. Kasi, kung nature lover kayo, talagang may enjoy nyo yung mga makikita nyo dito. Yan. Yung bata parang walang kahirap-hirap umakyat, pero ako, napapagod na talaga ako. Pagod ka na? Pagod ka? Taas, no? So, di ba matalino siya? Kasi napapagod na siya sa hagdan, dumaan siya sa gilid. Ganda guys. Napagod po ba kayo? Yan. Napagod din sila guys. Ang daming tao talaga dito. Hi Jen. Pagod ka na. Pagod na. Sino ba tubig? Dito na. Thank you. Inuman natin na to. Kita niyo. Nakaka-sexy pala to. Sexy pala dito. Wala pala nag-gym out. Feeling ko, kailangan ko magpunta dito mga thrice a week. Para Yan. tayo nag-hiking. Diba? Oh my God! Parang bibigyan. Alam mo, maling-mali talaga yung decision ko. Dapat may shoes talaga ako. Dapat talaga nag-shoes na ako. Kasi, feeling ko, Tapos bababa tayo doon. meron. May mga tindahan din dito guys, hindi kayo magugutom. Wala akong dalang gamot. So, may nakalagay dito. Ang kanilang Noruega is close to nature, closer to God. Diyan ka lang. Tingin papa ako kita dyan. Where can I buy the candle? Ano? Liwan. So, ayun na nga guys. Matapos mapanood ang sunset, kami ay lalaro na. Kasi, may oras lang dito. Look na lang. Let's take a look.
Baka iwan nyo na naman ako ah. Kasi nung nagkabiti-titi kami nawala ako. Naiwan ko sila. Kala ko kasi iniwan nila ako. Nagbibideo ako sa taas. Yung pala pumunta sila sa likod. Akala ko umuwi na sila. Hindi ko kaya. Hindi kaya ko na. Aray ko. Akala ko kaya ko, hindi pala. Oo nga, nakakapagod yung ulo. So yun na nga guys, medyo madilim na dito. Uwi na kami. Tapos nalakas yung isa nila kasama sa bago. Tapos ano, di ba namatay siya? Ano, 1 month pa siya doon sa barko. Nandun sa freezer. Yung freezer. At ito na nga guys, kakadaldal ko para biglang napansin ko bakit bumabagal ang aking mga friendly friends sa paglakad dahil naabutan ko pa sila. And then nakita ko na narating na naman pala namin itong hanging bridge. At syempre dahil takot sila dito sa hanging bridge, kailangan ng maingat na paglakad. Kasi pag naglakad siya sa gitna ng hanging bridge tapos may sumunod sa kanya, may tendency na umugoy talaga. Kaya nag-stop muna kami para masolo niya yung paglakad dito sa hanging bridge. Yun yung technique. Pero mas may iba pa rin naman na technique guys. Kasi kung dadaan kayo dito, safe naman yung gilid kasi may hawakan. Pumikit na lang kayo tapos dire-diretso lang yung lakad. Tulad niya, nakapikit niyan si Lale. Tapos may nagantay sa kanya dun sa may kabilang dulo and may patakbo-takbo pa siya. Ay, ang cute niya oh. At dahil nga nakakita tayo ng mga prutas dito, nag-decide ako na bumili ng pasalubong sa ating Ay, magkano po yung biyaban? mga ka-explorer. Kung nakarating kayo sa part na to ng aking video, maraming salamat sa patuloy na pagsuporta at sa panunood. Don't forget to share, Thank you comment, po. subscribe, and hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod na video. At eto nga guys, tinatakbo na namin is yung kahabaan ng bypass. At ang magiging labas nito is Naik na. Or Naik Cavite, ito is yung bagong daan. At napakaganda niya at safe na safe din naman. So, sharing a quick snap of our travel. Ayan, tingnan nyo na lang ang aming mga picture. Thank you so much. Have a great day everyone.